Sa lugar namin, hindi na ganon kadami ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Meron, pero hindi na ito gaanong kinakatakutan. Hanggang isang araw, nagbago ang lahat. Taong 1995. 10 taon pa lang ako nito. Narinig ko na nagkukwentuhan ang mga kapitbahay namin. Pare, nabalitaan mo ba na may nakakita raw ng manananggal? Diyan lang sa may kabilang bayan. Sabi ng kapitbahay namin. Baka paniki lang yun. Di ba meron dito sa ating malaking paniki? Hindi daw. Kitang-kita raw nila ito na tao na lumilipad at hati ang katawan. Hoy, Marie at Tess, kwentuhan kayo ng kwentuhan dyan ng kung ano-ano. Tinatakot nyo ang mga bata. Sabi ng nanay ko sa kanila. Makalipas ang ilang araw, ay medyo nawala na ang kwentong ito sa bayan namin dahil siguro wala naman talaga silang nakitang aswang. Kaya tinigil na rin nila ito. Hanggang isang araw ay may isang balita na dumating sa amin. May natagpuan raw na bangkay ng isang lalaki sa may ilog at wala na raw itong laman loob. Sino may gawa niyan? Natakot ang mga tao sa baryo namin. Kaya sobra na lang ang pag-iingat ng lahat. Lalo na't hindi namin alam kung ano o sino ang gumawa noon. Oh, Naytay, napadaan po kayo. Pasok. Dumating ang lola at lolo ko sa bahay namin. At napansin ko na may daladala silang sako. Oh, ito. Nagdala kami ng bawang at asin. Alam niyo na, proteksyon para sa mga aswang. Nagkwento ang lola ko na kaya raw dumadalas ang pagpatay ng aswang dahil nanghihina na ito at hindi na sapat sa kanyang mga hayop na kinakain niya. May matinding pag-ulan po ang mararanasan sa mga susunod na araw. Kaya pinag-iingat ang lahat, lalo na ang mga taong malapit sa dagat, lugar na mabilis bahain at sa mga landslide prone area. O sige, uuwi na kami. Baka umulan na. Pero mag-iingat kayo dahil matandang aswang na ang narito. Ibig sabihin ay malakas siya. Tuwing gabi ay patuloy pa rin ang pagpapatrolya ng mga tao sa bayan namin para mahuli ang hinihinala nila ang aswang. Maya-maya nakarinig kami ng sigawan sa labas. Sabi nila may inatake raw na magbabalot ang aswang. Sumugod agad ang mga taong nagpapatrolya at tinulungan ito. Makalipas ang 1 oras ay bumalik na rin sila. Pare, anong nangyari? Tanong ng tatay ko sa isa sa mga lalaki. Pagkarating namin dun, nakita namin na inaatake ng isang mananggal ang lalaking nagbebenta ng balot. Sinubukan namin itong hampasin ng itak at batuhin ng bawang. Habang iba naman namin kasamahan ay hinahanap ang kabiyak nitong katawan. Kaso hindi nila ito matagpuan. Buti na lang isa sa kasama ko ang nakapagsabit ng bawang sa manananggal. Kaya umalis ito. Kailangan pa rin natin mag-ingat pare. Lalo na ngayon, nagalit ito. Dumating na ang ulan sa bayan namin, kaya lahat ng tao ay nasa loob na ng bahay. May nakita akong isang matanda na nawalan ng malay sa gitna ng kalsada. Nay, Tay, may lola po doon hinimatay sa may ulanan. Sigaw ko sa magulang ko. Agad-agad nila itong pinuntahan at tinulungan. Pero narinig ko nag-uusap ang magulang ko. Hindi natin kilala yan. Paano kung aswang siya? Tingnan mo, sugat-sugat ang katawan niya. Anong gagawin natin? Ibabalik natin sa ulanan? Paano kung normal na matanda lang yan?
Sige, pupuntahan ko sila kapitan at sila pare para matulungan ng matanda at makita nila kung namumukaan nila ito. Pinapasok ako ni nanay at tatay sa kwarto at pinagbawalang lumapit sa matanda. Pero makulit ako at sinuway sila. Ano pong sinasabi niyo, Lola? Bigla akong hinawakan ng matanda ng sobrang higpit. Nagtago agad ako dahil dumating ang tatay ko kasama ang ibang tao. Siya nga ang aswang, sigaw ng isa sa mga ito. Gulat na gulat ang lahat kaya kumuha sila ng matutulis na bagay at bawang. Pero tumawa lang ang matanda. Huli na kayo. Hindi niyo na ako kailangan patayin dahil dito na natatapos ang buhay ko. Pero hindi pa ako natatapos maghiganti sa inyo. Maya-maya ay nawalan na ng buhay ang aswang. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng tahimik na ilang linggo, nagsimulang mamatay ang mga alagang hayop ng tao sa bayan namin. Kala ko ba Ewan ko ba kung sino napatayan yun? nila ang aswang? Hala, bakit namatay ang mga hayop natin? Sino ang mga pumapatay sa mga alagang hayop natin? Galit na sabi ng tatay ko. Ewan ko pare, nalibig na natin ang aswang 'di ba? At nilagyan natin ng bawang at asin ang libingan niya. Hindi kaya may iba pa siyang kasama o hindi aswang ang nalibing natin? Siya yun pare, dahil sa mga sugat niya at boses nito. Tama sila. Ang nalibing nga nila ay ang aswang na kinalaban nila noon. Pero ibang aswang ang pumapatay ng mga hayop ngayon. Dahil ang hindi nila alam, bago mamatay ang aswang ay naipasa nito ang pagiging aswang niya sa iba. At hindi nito mapigilan ang pagkagutom niya. Kaya kinakain niya ang mga hayop. Paano ko nalaman? Dahil sa katigasan ng ulo ko nung araw na yon, lumapit ako sa matanda. At bago siya mamatay, ay naipasa niya sa akin ang pagiging aswang. At ngayon, Ay, gutom na gutom ako. ako pala si Matilda. 10 taong gulang ako noong pinasa sa akin ng isang matanda ang pagiging aswang. Noong una ay kaya ko itong kontrolin. Pero makalipas lang ang halos 4 na taon ay nagkaroon na ng pagbabago ang aking pagiging aswang. Ilang buwan bago ay 14 na kaarawan ko, napansin ko na nagsisimula na akong masaktan sa mga bagay na ayaw ng aswang. At minsan ay parang hindi sapat ang kinakain kong mga hayop. Matilda, kain na. Sigaw ng aking nanay. Habang kumakain kami, naramdaman ko na parang sumasakit ang buong katawan ko. Nay, ano pong ulam natin? Adobo. Masarap yan dahil dinamihan ko ang bawang niyan. Kahit masama ang aking pakiramdam, sinubukan ko pa rin kumain dahil ang alam ko na kaya kong kumain ng bawang sa umaga. Pero sobrang sakit ng bibig ko at napaso ito. Nagtaka ang aking mga magulang pero ang sinabi ko na lang sa kanila ay baka nagkaroon ako ng allergy sa bawang. Kinagabihan, patakas akong umalis ng bahay para maghanap ng hayop na kakainin. Medyo malayo-layo sa bahay ang pinuntahan ko.
Pero naramdaman ko na parang may sumusunod sa akin. Sinong nandyan? Nakita ko ang isang bata na mukhang kasing edad ko lang. Ako si Cora. Huwag kang mag-alala, hindi rin ako tao gaya mo. Aswang ka rin? Isa rin siyang aswang na gaya ko. At sinabi nito na ilang araw niya raw akong nakikitang kumakain ng napakaraming hayop at nauubos ko na raw ang kabuhayan ng mga tao. Anong gagawin ko? Nagugutom ako. Kesa naman tao ang kainin ko, diba? Tinanong ko siya kung bakit siya naroon. Nabanggit nito na sa may kabilang bundok lang raw sila nakatira kasama ang pamilya niya. Tara, sumama ka sa akin. Bakit ako sasama sa'yo? Hindi naman kita kilala. Ako nga si Cora. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hay, basta. Sa tingin ko kasi malapit ka na maging tunay na aswang. Nagulat ako sa sinabi niya dahil anong ibig sabihin ng tunay na aswang? Tunay na aswang? Diba aswang na ako? Tanong ko sa kanya. Ang ibig sabihin ay masasaktan ka na sa mga bagay na nakakasakit sa mga aswang. At unti-unti mo na ring makakayanang magbago ng anyo. Dahil nangyayari ito kapag 14 na taong gulang ka na. Maya-maya ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Makalipas sa ilang araw, pagkatapos kong makilala si Cora, napansin ko na ang pagbabago ko, gaya na lang ng sobrang gutom. Noong dumating na ang gabi, ay hindi ako makaalis ng bahay dahil sagising pa ang mga tao sa lugar namin at hindi ko na nakakayanan ang sobrang gutom. Kaya tumakbo agad ako sa malapit na manukan ng kapitbahay namin. Matilda? Nakita ko ang kababata kong si Gina. Gina, Ayos ka lang, narinig ko na paparating na si Aling Tess. opo, ayos lang ako, Nay. Nagulat ako sa sinabi ni Gina. Umalis ka na, Matilda. Bilisan mo. Tumakbo agad ako pauwi ng bahay. At doon nakita ko ng magulang ko na punong-puno ng dugo. Ikanuwento ko sa kanila ang mga nangyari simula sa simula. Noong nakita namin ang matandang ilang taon na ang nakakalipas. At sinabi ko na pinasa nito ang pagiging aswang niya sa akin. Nakita ko ang takot sa mukha ng mga magulang ko. Pero niyakap nila ako at sinabing hahanap sila ng lunas rito. Makalipas lang ang ilang linggo, malaki na ang naging pagbabago sa bayan namin. Dahil mas tumindi pa ang pagkamatay ng mga hayop. Mas tumindi pa yata ang mga pagpatay. Kailangan nating hanapin ang may gawa niyan. Sigaw ng isang lalaki. Pero anong magagawa ko? Nagugutom ako Sabi ko sa aking isipan. Noong gabing yon, hinanap ko si Cora. Pero noong nakarating na ako sa kabilang bundok, nakita ko na parang natutulog ang mga tao roon at nagpapahinga. Ha? Ikaw lang pala yan, Cora. Cora, anong ginagawa nyo? Bakit ang dami nyo ring alagang tuta? Naghahanda kasi kami sa kabilugan ng buwan. At ang mga tutang yon ay hindi lang basta tuta. Dahil sila ang nagbibigay sa amin ng kapangyarihan. At ang mga babae naman na yon ay nagpapahinga dahil humihina kami bago ang kabilugan ng buwan. At magbabalik lang ang lakas namin kapag sila na ang taga-alaga ng makapangyarihang tuta. Sino naman ang nasa bubong? Si Karen yon.
Isa siya sa nagbabantay ngayong gabi. Pagtapos nun, ay pinakita sa akin ni Cora ang pinagkukuhanan nila ng pagkain. Sila Cora ay nag-aalaga at ito ang kanilang kinakain. Habang nag-uusap kami ay may lumapit na kasamahan ni Cora. Cora, bakit ka sumasama sa aswang na yan? Kaibigan ko si Matilda, Karen. Oo nga, kaibigan ako ni Cora. Hindi tayo nakikipagkaibigan kung kani-kanino lang. Isa siyang mahina at ordinaryong aswang. At paano ka nakakasigurong mabuti ang kalooban niya? Habang naglalakad pa uwi, nakita ko ang isang lalaking naglalakad rin. At kilala ang lalaking to sa lugar namin bilang lasinggero at palaaway. At sobra ring yabang. Hoy bata, anong ginagawa mo dito ha? Hindi ako ordinaryong aswang. At doon, nagsimula ang pagpatay sa aming lugar. Pero ngayon, hindi lang ito hayop. Kailangan nating hanapin ang may gawa niyan. Pero makalipas ang ilang araw, kinausap ako ng mga magulang ko tungkol sa sunod-sunod na pagpatay. Hindi po ako ang may gawa nun, Nay. Tay, may nakilala po akong ibang aswang. Doon sa may kabilang bundok, baka sila po yun. At nagsinungaling ako sa kanila. Pero bigla kaming nakarinig ng mga taong sumisigaw sa labas ng aming bahay. Si Aling Marie at Tess na naman. Hoy, si Matilda ang aswang, di ba? Nakita ko siya noong nakaraan na tumatakas tuwing gabi. Sigaw nila sa amin. Nagulat ako dahil biglang sumagot ang nanay ko at sinabi nito na hindi raw ako aswang. At sa kabilang bundok raw ay nandoon ang mga masasamang aswang. Galit na galit ang mga tao sa lugar namin. At naghanda sila ng mga sandata upang sugudin ang mga ito. Mukhang magiging masaya to. Hello, Gina. Pero bigla kong naalala na may isang aswang pa pala ang dapat kong turuan ng leksyon. Sinong nandyan? Hello, Karen. Ikaw lang pala bata. Wala dito si Cora. Hindi pala. Si Cora ang kailangan ko. Alam mo bang kaarawan ko ngayon, Karen? Dahil wala kang regalo, ako meron. Baliw kang bata. Alam mo na, tinatago ko pa naman. Hihihihi. Wala pang kabilugan ng buwan. Ibig sabihin, hindi ka pa ganun kalakas. Wala bang
malakas na lalaban sa akin? Ha? Bakit, Cora anak? Wala po, Nay. Pagkatapos ng mga nangyari, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng mga tao para lusubin ang lugar nila Cora at wala silang kaalam-alam dito. Sino may gusto ng bawang? Ako, Tess, penge. Hoy, ang dami naman yan, Marie. Ang mahal kaya ng bawang. Nay, pahingi nga po ako. Pakidamihan na rin po. Bibigyan ko rin kasi si Matilda. O Matilda, para panglaban mo sa mga aswang. Wag na. Meron na ako nito, Gina. Salamat na lang. Ano yan? Dugo? Hindi. Pintura lang yan. Simula noong kaarawan ko ay naramdaman ko na lalo akong lumakas, bumilis at nakakalipad na rin ako. Pero hindi ko alam kung mahati ba ang katawan ko gaya ng manananggal. Si Cora yun ah. Sino ang hinahanap mo? Wala. Aalis na ako. Saglit. Ako nga pala si Gina. Hinahanap mo ba si Matilda? Oo. Babatiin ko lang siya dahil kaarawan niya nung nakaraan, diba? Paano mo pala nalaman na si Matilda ang hinahanap ko? Pula kasi yung mga mata mo. Baka aswang ka rin, gaya ni Matilda. Ako nga pala si Cora. Nakilala ko si Matilda sa bundok ilang linggo na ang nakakaraan. Hindi ka natakot sa amin? Nung una, pero ngayon, nagagalit ako kay Matilda. Hindi mo siya kilala. Dahil bata pa lang kami, bago pa siya maging aswang, napansin ko na nag-iiba ang ugali niya. Madalas siyang makipag-away sa eskwelahan namin. Pero kapag kaharap niya na ang guro namin, nagpapanggap siyang mabait. Kaya huwag kang magtitiwala sa kanya. Pero, kaibigan mo siya? Oo, dati. Hay, hindi ko na alam. Minsan mabait siya, minsan naman hindi. Kaya mag-iingat kayo dahil sa inyo niya sinisi ang mga nangyari na pagpatay. Pero alam kong siya ang may gawa nun. Totoo ba ang sinasabi mo? Dahil sa kadaldalan ni Gina, naisip kong maaring makahalata si Cora sa mga plano ko. Kaya kailangan ko siyang unahan. Kinagabihan, nagmanman ako sa tirahan nila Cora. Hindi nila ako naramdaman dahil siguro mahina pa ang kanilang kapangyarihan. Bigla na lang akong may narinig na sumigaw. Si Karen! Sabi ng isang babae at lahat sila ay nagsitakbuhan papunta sa gitna ng gubat. Hay, nako, nakita niyo na pala si Karen. Buhay pa po ba siya, Nay? May nararamdaman akong buhay sa kanya. Sinong may gawa niyan? Hindi ko alam dahil tayo lang ang malapit na aswang na nakatira dito. Namatay na kasi ang pamilya ng matandang manananggal. Manananggal? Yung manananggal na galit sa tao dahil pinatay nila ang kanyang pamilya. Mga ilang dekada na ang nakakalipas. Nabalitaan ko na nawalan na rin ng buhay ang matandang yun. Sabi ng nanay ni Cora, mag-iingat kayo dahil napakalakas ng matandang yon. Kaya kung sino man ang pinasahan niya ng sisiw ay paniguradong napakalakas nun. Sabi naman ng lola ni Cora, malakas na manananggal ang matandang yon. Ibig sabihin ay malakas din ako. Maghanda kayo dahil mukhang may nagmamasid sa atin. Ang mga tao, nilulusob nila ang lugar natin. Ha? Paano ang ibang mga kasamahan natin na nanghihina? Kailangan natin silang tulungan.
Nay, mauna na kayo. Susundan ko lang po kung sino nagmamasid sa atin. Ay, nakita ko ni Cora. Hoy, sino ka? Aray! Matilda, anong ginagawa mo dito ha? Ano pa ba sa tingin mo? Ikaw ang nanakit kay Karen? Hay, kala ko pa naman malakas kang aswang. Dahil isa ka sa tagapagmana sa inyong lahi, di ba? Tara, tumakas na tayo. Tulungan niyo ang iba. Hay, nag-aaway-away na pala kayo. Mga bata, tagu-taguan tayo. Huli kayo. Cora, gumising ka. Gina? Oo, bilisan mo. Nilulusob na ng mga tao at ni Matilda ang lugar nyo. Pero sila nanay, ayos lang sila. Sinamahan niyang iba niyong kasama na nanghihina papunta sa ligtas na lugar. Pero ang iba ay naiwan pa. Kailangan natin silang tulungan. Pero, paano puputulin ng tali? Ako na ang bahala sa tali, Gina. Tara na, pero magtago ka ha. Umalis ka dito, masamang babae. Ang cute niyo naman. Matilda. Ikaw na naman, Cora. Tumigil ka na, Matilda. Diba sabi sa'yo mahina ka pa, Cora? Nakalimutan mo yata na malapit na ang kabilugan ng buwan, Matilda. Luna! Ha? Sino kang aso ka, ha? Masyado kang mabait, Cora, para maging aswang. Hindi mo ko kayang abutin dito, Cora. Dito na yata natapos ang kwento ko. Paano na ang mga tao, Luna? Huwag kang mag-alala. Aalisin ko ang mga alaala tungkol sa mga nangyari ngayon. At ikaw na rin ang magiging tagapangalaga ko, Cora. Nagulat ako nung nagising ako nung gabing yun. Dahil ang pagkakaalala ko ay nakipaglaban ako kay Cora. At nahulog ako mula sa mataas na lugar at nawalan ng buhay. Tara na, Luna. Umalis na tayo. Pero pinagaling ako ni Luna, ang mahiwagang aso ni Cora. Bakit?
mo ko tinulungan, Luna? Bakit? Bakit nga ba? Siguro, dahil hindi mo pa oras bata. Kaya ka lang naman nakagawa ng masama dahil nabalot ng kapangyarihan ng pagiging aswang. Ang puso mo. Puno ng galit ang matandang aswang Na nagsalin sa'yo ng kapangyarihan. May oras ka pa para maging mabuti. Kaya gamitin mo yon. Ano ang ibang mga tao? Ayos lang sila. At wala silang maalala tungkol sa mga nangyari. Lalo na ang tungkol sa mga aswang. Pagtapos ng lahat ng mga nangyari, ay bumalik lahat sa normal ang buhay namin. At mukha ngang walang natatandaan ang mga tao tungkol sa mga aswang. Sinubukan ko ring itanong ito kay nanay at tatay. Nay, tay, naalala niyo po ba noong naging aswang ako? Ano bang pinagsasabi mo, anak? Naging aswang daw siya. Medyo nakahinga ako ng maluwag dahil hindi nila naalala ang mga masasama at masasakit na nangyari sa amin. Ilang linggo na ang nakalipas, gaya ng sinabi ni Luna, kailangan kong maging mabuting tao. Kaya yun ang ginawa ko. Tumulong ako sa pagkukumpuni ng mga nasirang bahay sa lugar namin. Oh, Matilda, kanina pa kita hinahanap. Nakita ko ang nanay ni Gina na si Aling Tess at wala rin siyang naalala tungkol sa mga aswang. Imbitado ka pala sa kaarawan ni Gina. Aling Tess, ayos lang ho sa inyo? Aba, syempre. Bakit hindi? Sige, aalis na ako Pumunta ako sa bahay nila Gina upang batiin siya sa kanyang kaarawan. Maligayang kaarawan pala sa'yo, Gina. Salamat, Matilda. Sige, kumuha ka na ng pagkain. Nakangiti nitong sabi sa akin. Dahil doon, inisip ko na nabura rin ang mga alaala ni Gina tungkol sa mga aswang. Matilda, Biglang tawag nito. bakit, Gina? Aswang ka pa rin ba? Hindi na, Gina. Maniwala ka. Ikinuwento ko sa kanya ang mga nangyari noong naglaban kami ni Cora at kung paano nito naalis ang pagiging aswang ko at kung paano rin ako niligtas ni Luna. Sinasabi mo bang natanggal yung sisiw ng aswang sa'yo? At yung aso ni Cora ay binuhay ka? Oo, tama ka. Pero paano mo pala naalala ang mga nangyari, Gina? Ikinuwento nito sa akin na habang naglalaban kami ni Cora ay umalis si Gina dahil nilayo niya ang mga batang muntikan ko na ring saktan. Kaya noong unalis ni Luna ang mga alaala ng tao gamit ang mahika niya ay wala si Gina sa lugar na yon. Sige, Matilda. Dahil kaibigan naman kita, kailangan nating mag-promise na hindi na mauulit yon. At susubukan nating maging mabait na tao. Okay, sige, Gina. Pero hindi pa doon natapos ang kwento. Dahil makalipas ang ilang mga taon, napansin namin ni Gina na may mga umaaligid-aligid na namang mga aswang sa lugar namin. Gina, sa tingin ko, kailangan nating maghanda.
para kung sasalakay man ng mga aswang na yun, mapipigilan natin sila. At doon, nagsimula ang pag-aaral namin ni Gina kung paano matalo ang mga aswang. Nagbasa at nagtanong kami kung paano matatalo ang mga ito. Ano ang mga kailangang gamitin upang masaktan ito. Kaya pumunta kami sa isang bahay na may alam tungkol sa mga aswang. Matilda, ganito ang itsura mo dati, di ba? Hoy, mas maganda naman ako dyan. May mga bagay na nakakatulong para matalo nyo ang mga aswang. At ang iba dito ay makikita sa mga bahay nyo tulad ng bawang at asin. Magic sarap po. Pwede, Lola? Hindi ko pa yun nasusubukan, bata. Pagkatapos ng ilang oras na pagtuturo ni Aling Sita, Ang bigat naman ito. Bakit mo bang naisipang bumili ng napakaraming asin at bawang, Matilda? Pwede naman tayong humingi ng tulong sa mga magulang natin. Inabot tuloy tayo ng gabi. Hay, ang daming reklamo ni Gina. Tingnan mo nga yung akin, mas mabigat. Hoy, swerte tayo ngayon pare. Tingnan mo, may mga bata doon no. Gina, may mga aswang. Maghanda ka. Ya! Hoy! Tara na, Gina. Baka may dumating pa. Pagtapos namin, talunin ng dalawang aswang, ay agad-agad kaming tumakbo pauwi ng bahay. Kinaumagahan. Habang nagkakape, narinig ko na may maingay sa labas. Nay, ano yun? Yung tatay mo, nagpa-practice dyan sa labas. Bigla ko naalala na mahilig nga palang mag-practice ng boxing at karate si tatay. Simula pa lang noong bata ako. At yun ang kailangan namin ni Gina upang matalo namin ang mga aswang. Kaya pinuntahan ko agad si tatay at tinanong kung pwedeng magpaturo kami sa kanya. Bakit ka naman nagka-interes sa pakikipaglaban, anak? Kasi tay, di ba malapit na kaming mag-kolehiyo ni Gina? Kailangan naming matuto ng self-defense. At pumayag ang tatay kong turuan kami ni Gina. Matilda, bakit tayo nagkakarate? Ganito yan. Hawakan nyo ang magkabilang braso ng isa't isa, tapos subukan nyo ang buhatin at ibaliktad ang isa sa inyo. Ouch! Sakit. Ganyan talaga yan, anak. Oo nga pala. Total, nasabi nyo na kanina ang tungkol sa kolehiyo. Ano nga pala ang kurso ang kukunin nyong dalawa? Ako tay, gusto kong maging guro. Para maprotektahan ng mga bata laban sa aswang. Biro lang po yung aswang na parte. Pero sa totoo lang,
Gusto ko talagang protektahan ng mga bata. Dahil nagsimula ang kwento ko noong pinasa sa akin ng matandang aswang na yun ang pagiging aswang niya noong bata ako. Ikaw naman, Gina. Ako po? Iniisip kong magpulis katulad ni Itay para maprotektahan ang mabubuti laban sa masasama. At gaya ng inaasahan namin ni Gina, makalipas sa mga ilang araw, nagsimula na umatake ang mga aswang ng palihim at palihim rin namin silang minanmanan ni Gina. Nasaan na siya, Matilda? Ewan ko, bigla na lang nawala eh. Hoy, Ako ba ang hinahanap ng mga bata? Uy, Gina. Takbo! bilisan mo, Gina! Hoy, aswang! Makalipas ang ilang mga taon, Ano ba yan? Tumalsik ka na naman, Gina? Hay, ewan ko sa'yo. Yan na ba yung huli? Sa tingin ko, masyado pang maaga para lumabas sa mga aswang. Tara na nga, baka inaantay ka na ng mga estudyante mo. Kamusta pala yung pagmamasid mo kahapon? Tama ang hinala natin. Dumarami na nga ang mga berbalang. Kailangan na natin mag-isip ng plano kung paano natin sila tatapusin. Kung pwede lang kasi humingi ng tulong sa mga polis para namang maniniwala sila sa akin. Balay mo naman, merong dumating na hindi natin inaasahan. Hay, sana nga tama ka. Bakit, Matilda? Wala. Parang may nakita lang ako. Tara na. at doon na nagsimula ang pagprotekta namin sa mga tao.